Maraming nagkakamali sa pagpili ng camera phone pero hindi ka na mapapasama sa kanila. Dahil kung naghahanap ka ng quality camera phone mula 16K hanggang 18K, ito ang marerecommend namin sa'yo. Tuturuan ka na rin namin kung ano ang dapat mong tingnan kung camera ang priority mo. Una kung hanap mo ay yung balance sa gaming at camera, andyan ang Poco X7 Pro. May 6.67-inch 1.5K AMOLED 120Hz refresh rate, 446 ppi, Gorilla Glass 7i at 3200 nits. Sa chipset naka-Dimensity 8400 Ultra, on-to-to score na around 1.5M. Sa usapang on-to-to score, same na sila ng Poco F6. Naka-Android 15, 8GB RAM at 256GB UFS 4.0 storage. Sa camera naka 50MP main with OIS, 8MP ultra wide, kaya mag-video recording ng 4K at 30fps at may 20MP selfie shooter. May 6000mAh battery at 90W charger. Sa iba pang features, naka dual speakers with Dolby Vision at IP68 dust and water resistance. Mabibili sa presyong 16,999 pesos. Ngayon kung gusto mo naman ng malinis na OS, yung mga walang bloatware at quality na camera, andyan ng Nothing Phone 2A. Sa ganda at linis ng OS nito, kadalasan tong nakukumpara sa Google Pixel at iPhone. May 6.67-inch Full HD Plus AMOLED 120Hz refresh rate, 394 ppi, 1300 nits at Gorilla Glass 5. Naka-Dimensity 7200 Pro, on-to-to score na around 684K, 8GB RAM, 128GB storage, Android 14 at up to 3 major Android upgrades. Pagdating sa camera, naka 50MP main, 50MP ultra wide, kaya mag-video recording ng 4K at 30fps at naka 32MP selfie shooter. Andyan din ang 5000mAh battery at 45W charger. May SRP na 18,790 pesos. By the way, niligay ko na rin sa description ang official links kung saan mo ito mabibili. Gumawa rin kami ng FB group na smartphone tips. Dito i-guide ka namin para piliin ang best smartphone para sa budget mo. Plus kami na din ang maghahanap ng discount at trusted store online. Again, exclusive lang to sa mga bumibili online at gusto ng discount. Ngayon kung ang kailangan mo ay quality na display at camera, piliin mo ang Galaxy A55 5G. May 6.6-inch Full HD Plus Super AMOLED 120Hz refresh rate, 1000 nits at Gorilla Glass Victus Plus. Naka Exynos 1480, on-to-to score na around 727K, 8GB RAM, 256GB storage, Android 14 at up to 4 major Android updates. By the way, naka eSIM ready na rin to. Pagdating sa camera, naka 50MP main with OIS, 12MP ultra wide, 5MP macro, kaya mag-video recording ng 4K at 30fps at may 32MP selfie shooter. Andyan din ang 5000mAh at up to 25W ang charger. Para sa ibang features, merong IP67 water and dust resistance. May SRP na 18,000 pesos. Ngayon pag-usapan natin sa ating tech board kung paano nga ba pumili ng magandang camera phone. Kadalasan dito nagbabase ang iba ang megapixel. Importante ba talaga to? Okay, ganito yan. Mas mataas ang megapixel, mas detalyado ang image, pero hindi garantiya ang quality. Halimbawa na lang may 108MP, hindi automatic na mas maganda kaysa sa 50MP. Depende ito sa sensor at software. Ito yung ideal megapixel ranges. Una, andyan yung 50 hanggang 64MP. Ito yung perfect balance ng quality at file size. Pangalawa, yung 108MP pataas. Maganda to kung may good sensor at image processing. Andyan din ang 12 to 48MP. Sapat na to kung maganda ang sensor at software. Halimbawa na lang is yung iPhone 15 Pro Max. Meron lang 48MP pero kayang sumabay sa 108MP phones. Kaya mas mahalaga pa rin ang sensor size at image processing kaysa sa sobrang taas ng MP. Ang susunod mo dapat tingnan ay ang sensor size. Bakit to mahalaga? Kasi nga mas malaki ang sensor, mas malinaw at detalyado ang kuha, lalo na sa low light. Halimbawa na lang is yung f1.8 versus f2.4. Yung 1.8 mas mababa ang aperture kaya mas maliwanag at sharp ang photo. Kaya mas mababa ang piliin mo kung gusto mo ng night photography at portrait shots. Ang 2.4 naman ay mas konti ang pumapasok na ilaw kaya medyo madilim at kulang sa detalye. Kaya madalas tong ginagamit sa landscape photography, group photos at bright environment. Well, parehong maganda yan, depende na lang sa'yo kung ano yung madalas mong kinukunan. Ang susunod naman ay ang image processing. Nagpapaganda to ng kulay, sharpness at details. Kaya kahit lower ang MP, pwedeng mas malinaw ang kuha. Halimbawa na lang ang iPhones, kahit may 48MP lang, ang Apple Photonic Engine ang nag-upscale ng
quality. At sa huli, dapat meron ding stabilization at ang kadalasan nating naririnig dyan ay ang optical image stabilization o mas kilala bilang OIS. Nakakatulong naman to para hindi maging magalaw ang video recording mo. At lahat yan ay sinaalang-alang natin kaya natin napili ang mga smartphones na nire-recommend natin. Kaya kung gusto mo ng best photo at video quality, hanapin mo ang phone na may malaking sensor, mababang aperture at magandang image processing. By the way, ginawa ko nga pala ang TechYou dahil sa dami ng smartphones na lumalabas ngayon, napakahirap nang mamili. Kaya dito sa channel kami mismo ang nagre-research para malaman kung anong device ang pinakasulit para sa budget mo. Pero para makagawa pa kami ng ganitong content, kailangan din namin ng suporta mo kaya huwag kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share ang ating video.